Ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palitan situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Strength. I feel like ang nasisense ko na energy mo, mas malakas ka na ngayon. Matapang, matatag. Hindi ka na basta-basta magpapatalo or magpapalamang sa ibang tao. Alam mo na kung paano mo i-handle yung mga situation sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may mga opportunity na ibibigay sa'yo, papasok sa buhay mo. Some of you may darating na text, chat, or email. May mga desisyon ka dito na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Some of you, you're keeping something in yourself na ayaw mong ipaalam sa iba. May mga plano ka, bagong idea na makakatulong sa mga dumarating sa buhay mo. You feel trapped sa isang sitwasyon sa buhay mo or doon sa mga iniisip mo. Pabalik-balik, hindi ka makaalis doon. Unti-unti ka nang naghihil, nagiging okay. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari at harapin ko ano yung meron ngayon sa buhay mo. Pinagdarasan mo pa rin kung ano yung mga pangarap mo. Umaasa ka na matupad yung gusto mo. Alam mo kung ano yung susundin mo. Yung puso mo palagi yung nangunguna at isang dahilan palagi ng mga desisyon mo. Yun yung pinaka main source ng mga decision mo sa buhay. Yung puso mo. Yung gustong gusto mo. Yun yung palaging sinusunod mo. Very traditional ka sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay. Clarify natin ang 8 of Wands. The Sun. And King of Wands. Nakita ko na unti-unti na nagiging maganda yung pasok nung opportunity sa buhay mo, nagiging masaya ka, gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo at naghihil ka na rin doon sa mga naranasan mo sa nakaraan. Clarify natin ang Ace of Swords, 5 of Swords, and Knight of Wands. Meron ka ditong iniisip na kalimutan na at ayusin ko ano yung nasimulan mo. May mga plano ka dito na gawin, umpisahan, at may mga plano ka rin gawin na gusto mong simulan with your passion at kalimutan na yung mga hindi magandang nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang 8 of Swords, 3 of Cups, and 6 of Pentacles. Kailangan mo bigyan ng oras yung sarili mo. Kailangan mong lumabas, makihalubilo sa mga kaibigan, sa kamag-anak, para maialis mo yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na nahihirapan ka, kumugulo yun sa iyong isipan. Pero once na ma-regain mo uli yung energy mo, ay iaalis mo rin yung sarili mo dyan. Clarify natin ang The Star. Knight of Swords and 2 of Cups. Merong darating na communication, some of you clarity, or meron ka ditong gustong kausapin. At yung pag-uusap na yon, umaasa ka na maging maayos. Kasi connected siya sa puso mo. Clarify natin ang The Moon.
The Magician and the Moon. May gagawin ka dito na paraan, pero ayaw mong ipaalam sa iba. Or meron kang desisyon na gagawin na alam mong makakatulong para sa'yo sa mga pinagdadaanan mo. Clarify natin the Empress. Page of Wands and Nine of Swords. May nagpapalungkot sa'yo. Ngayon, unti-unti mong nare-realize yung mga pinagdaanan mo. Gusto mo ngayon na alamin kung ano yung magpapasaya sa puso mo. Do, unti-unti mo namang nakikita na kung ano yung para sa'yo. Gusto mong magbigay ng oras at panahon para sa sarili mo. And masusundin mo ngayon kung ano yung mas magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Four of Swords, Two of Pentacles and Ace of Cups. May darating sa buhay mo na bago. Either magsisimula na bagong pag-ibig or mahal na ibibigay mo para sa sarili mo. Gusto mo munang bigyan yung time, yung puso mo to heal. And medyo magulo pa yung isipan mo ngayon. Clarify natin ang the Hierophant, Ace of Cups and Queen of Pentacles. Andun yung punong-punong pagmamahal na binibigay mo. And natuto ka na. Naging okay ka na rin, nag-heal ka na. Alam mo na kung ano yung makakabuti para sa'yo. Kung ano yung nakalaan sa'yo, ibibigay din yan. Basta isipin mo lang palagi na may mga challenges kang pagdadaanan pero ibibigay ng Diyos kung ano yung nararapat para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you love and never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na may mga sign na binibigay sa'yo yung gabay mo na hindi ka nag-iisa. Sometimes may makikita kang coins, feathers sa daan pero hindi mo binibigyan yun ng attention dahil maaring akala mo wala lang yun. Pero dun nagpaparamdam yung gabay mo na nandyan lang sila to guide you and help you sa mga pinagdadaanan mo. Gawin mo lang palagi yung best mo para ma-achieve yung goal mo. Huwag kang basta-basta susuko sa mga pinagdadaanan mo. May mga challenges na darating along the way sa buhay mo. Pero alam ng Diyos na binigay niya yun dahil may rason. Malalagpasan mo din yan. At kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay mo na suliranin, problema, meron niyang kasagutan. Ikaw lang yung makakapag-decide or ibibigay ng Diyos yung tamang kasagutan, idea, desisyon sa'yo. Basta isipin mo lang kung ano yung makakabuti dun sa mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Gawin mo yung makakaya mo na malagpasan at maiahon yung sarili mo sa hirap or pinagdadaanan mo. Andyan ang Diyos palagi sa tabi mo, ang gabay mo para tulungan ka every time na kailangan mo sila. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka dun sa gusto mong tahaking landas. May mga pinagdadaanan ka man ngayon, pero manatili kang matatag. Malalagpasan mo rin yung pagsubok na yan. Nandyan ang Diyos para tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. Kapit lang, huwag kang susuko at gawin mo lang yung palagi yung makakaya mo para malagpasan kung ano man yung dumarating sa buhay mo. Hindi yan binigay sa'yo nang wala lang. Alam ng Diyos na kaya mo yan. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.